Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po muna yung manalangin. Aming Ama, maraming salamat sapagkat ang iyong mga salita ay lumalagpas sa henerasyon at panahon. Ito ay tama at angkop para sa amin. At ito rin ay napapanahon sa aming kalagayan ngayon. Kaya kamangha-mangha ang iyong dunong, ang iyong paggabay sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Kaya ngayong hapon ay ingatan at gabayan kami ng iyong Espiritong Banal sa pagkakaunawa at sa pagpapaliwanag nito. Mauwi ito sa aming ikatitibay at ikalululuhati ng iyong pangalan sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Yung ating pag-aaralan ngayong hapon ay Awit Kabanata 73, Psalm 73. So ito ay pagninilay ni Asaph. Isa ho siya sa mga worship leader sa templo noong panahon ni Haring David. 73, Psalm 73. So ito ay pagninilay-nilay at patotoo sa kanyang mga nakita nung kanyang kapanahunan. Bakit ang mga masasama ay namamayagpag samantalang ang mga tagasunod ng Panginoon noong karaniwang Israelita ay nasa gigilid at naghihirap, no? So nung panahon po nila ay tumama ang isang tagtuyot at dahil ang kabuhayan ay agriculture, bagsak ang kabuhayan at bukod doon ay maraming mga itinatayong gusali dahil nagtatayo sila ng templo at iba pa mga gusali kaya matindi rin ang paniningil ng buwis at kalilipat lamang nung Ark of the Covenant sa bagong templo. Kaya yung Jerusalem po ay talagang naging, parang tawagin natin, melting pot. Nandun lahat ng iba't ibang lahi, may komersyo, no? may mga diplomatic activities. So habang talagang bibong-bibo ang karamihan, lalo na yung unfortunately yung hindi mga Israel, ay ito naman mga Israel ay talagang lugmok sa kahirapan, no? Kaya nagkaroon ng pagmumuni-muni si Asaph. Bakit ganito, no? Bakit ganito, no? So parang ganito lang sa Pilipinas, ano? Bakit ganito tayo, di ba? Bakit ganito? Ano ba nangyayari sa atin? Kaya yung ating krisis na kinaharap ngayon, lumalalim pa, no? Parang lahat ngayon ay merong bahid. Saan pupunta ito? Hindi natin alam, no? Kaya binibigyan tayo ng Psalm 73 ng pananaw kung paano natin iaayon ang ating tugon sa karaniwan nating nakikita ngayon, no? Bakit ang mga masasama na mamayagpag samantalang tayo na mga tagasunod ng Panginoon ay nasa gigilid, no? So, bago siguro sa inyo, iba nagpo-post, no? Siguro iba sumama pa sa rally. Hindi pinag-uusapan dito, kundi malalaman natin mamaya sa pagninilay-nilay ni Asaph. Basahin natin ang unang bahagi. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga tao ang puso'y malilinis. So ayan po yung pinanggagalingan ni Asaph, no? Una sa lahat, malinaw sa kanyang isip at kalooban na sigurado ang kabutihan ng Diyos sa mga taong kanyang katipan. Malinaw na yan sa kanyang isip, sa simulat sa pool. Hindi yan matitinag na katotohanan dahil nanggagaling siya sa pananaw na kabahagi ang Israel at kabahagi siya doon sa mga taong
mga taong may pusong malilinis. Ito yung mga taong kabahagi sa tipan ng Panginoon. No? Di ba si Asaph, nag-aahain sila nung mga alay? Alam natin, yung alay na yon ay pangpawi sa kasalanan ng mga tao noon. No? At alam natin kung sino yan ngayon, kung ano ang kaganapan niyan ngayon, ang ating Panginoong Hesus. At ang mga sumunod, after ng verse 1, ay medyo madilim na. No? Medyo madilim na. Basahin natin yung verse 2 and 3. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paako'y halos natisod, ang mga hakbang ko'y muntik ng nadulas. Sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginhawaan ng masasama. Nanlumo sa inggit si Asaph, no? Parang yung tinatawag na ligwa, no? Parang naratel siya, no? Itong sinful thoughts na pumasok sa kanyang isip na kinukumpara niya yung yaman ng mga masasama, yaman, prosperidad, at kapangyarihan, at dahil doon ay tinubuan siya ng sama ng loob. Bakit hinahayaan ng Panginoon itong ganitong pangyayari? No? Sabi niya siguro, mga paldong-paldo ito. Sana all, no? Parang ano ba yan, no? Sana all. Kaya babalikan natin yung verse 1 na alam nyo, napaka-importante na kung tayo ho ay magkakaroon ng pagninilay-nilay ay yakapin ang isip at puso natin una sa lahat ang katotohanan ng ating kaugnayan sa Panginoon. Kung hindi, mapapaluktot talaga yung ating pananaw kasi yung logic natin hindi talaga niya kakayanin no? Kaya nga sabi ni Asaph, natisod nga ako, muntik na nga ako nadulas no? Na-shock talaga siya, na-shock siya. Verses 4 to 12. Ito mas matindi. Sapagkat walang hapdi ang kanilang kamatayan at ang kanilang katawan ay matataba. Sila'y walang kaguluhan na gaya ng ibang mga tao. Hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang mga tao. Kaya't ang kanilang kwintas ay kapalaluan, ang karahasan ay tumatakip sa kanilang bihisan. Ang kanilang mga mata ay lumuluwa sa katabaan, ang kanilang mga puso ay umaapaw sa kahangalan. Sila'y nanilibak at nagsasalita ng may kasamaan. Sila'y nagsasalita mula sa kaitasan. Kanilang inilagay ang kanilang mga bibig sa mga langit at ang kanilang dila ay nagpapagala-gala sa ibabaw ng lupa. Kaya't bumabalik dito ang kanyang bayan at tubig ng kasaganaan ay ininom nila. At kanilang sinabing, paano nalalaman ng Diyos? May nakakaalam ba sa kataas-taasan? Narito ang mga masasama, laging tiwasay, ang kayamanan ay sumasagana. No? Walang hapdi ang kanilang kamatayan, no? They have the access to the best healthcare. Hindi sila pumipila, hindi sila umaasa sa guarantee letter, no? At siguro kung namatay sila, ang ganda pa ng burol, no? Matataba, no? Sign of good health. Sa ibang kultura hanggang ngayon, pagka ikaw ay medyo malaki, sign of good health talaga yan. Sa Africa, sa Pacific area, wala ka doon makikitang kapag may nakita ka doon payat, lalo na yung mga babae, may problema ka sa kalusugan o kaya ay hirap na hirap ka sa kabuhayan, no? Kaya sila'y matataba, sign of good health. In fact, near perfect health noong unang panahon yan. Ibang level yung kanilang pamumuhay talaga. Walang pagdurusa. Hindi problema ang pagkain, kabuhayan, bahay. Pag may sakit, walang problema talaga. Samantalang ang karaniwang Israel, at siguro ay karamihan sa ating mga yon, ay may tuturing na isang kahig, isang tuka, no? Pag hindi nagtrabaho, or pag walang trabaho, talagang paano na, no?
ang kaniwang mga mata ay lumuluwa sa katabaan. Ito pala ay lumang paghahambing or paghahalintulad sa parang magandang tulog, no? Ang literal pala niyan ay yung mga mata ay kasing puti daw ng gatas. Alam mo yung puti ng ating mata, no? Puting-puti daw yan, ay yung pala ibig sabihin yan, nangangahulugan na ang sarap ng naging tulog nila. Sarap ng tulog lang talaga, no? Siguro may tagapaypay pa sila, no? Dahil walang aircon noon, no? Alam niyo yung mga taong stress, di ba? Pula yung mata, nangangalumata, no? May eye bag. Ito hindi, talagang sarap ng buhay, sarap ng tulog. Nanlilibak. Dahil sila ay mga tanyag o pamoso. Yung verse 8 to 9, ang alludes to their well-publicized lifestyle. Dahil sila ay mga tanyag, talaga namang kilalang-kilala sila at ang galawan nila ay alam na alam, no? Yung mga tinatawag nating nepo babies, no? May mga turn down, ay mga kinuha na silang antagan, yung tinanggal na video, no? Dahil yung iba doon, pinapakita, resibo sa restaurant, 700,000, na sila lang magkakaibigan. Isang upuan, mga kabataan kumakain ng 700,000. No? Talagang nakakapangliit at nakakainsulto. No? Tayo nga Jollibee or tuwan-tuwa na tayo. Sila 700,000 na resibo. Saan ka nakakita nun? No? Parang kakaiba talaga. No? Nakakainsulto at nakakapangliit. The influence of the prosperous and powerful, like the wicked, in fact, even corrupted sections of the population. Sa verse 10, basahin natin ulit. Kakaiba po ito verse 10. Kaya't bumalik dito ang kanyang bayan, at tubig ng kasaganaan ay ininom nila. Ito palang bayan na ito, ang sinasabi, merong palang section sa populasyon ng Israel na naengganyo. May nadala sa paghahangad din na maging kabahagi ng katanyagan or prosperity ng mga wicked. Kaya sabi ni Asaph, kaya't bumalik dito ang kanyang bayan, yung bayan ng Diyos, at ang tubig ng kasaganaan ay ininom nila. Dahil sa katanyagan, maraming naakit, maraming nainggit, pati ang ilang bahagi ng bayan ng Israel. Sabi ni Tate, regular people admire the rich who do wrong and eagerly copy their way of talking and living without thinking. No? Kaya nga yung iba sa atin, unfortunately or sadly, grabe kung makagaya. No? Basta kahit na peking Louis Vuitton, kahit na peking branded, basta makagaya lang. Kasi yun yung nakikita natin sa mga influencer na talagang hyper ang pamumuhay. No? Tama yung sinabi ni Tate. Regular people, kasama po tayo dyan, admire the rich who do wrong and eagerly copy their way of talking and living without thinking. No? At kilala natin yung isang leader politiko na may kaugnayan sa isang malaking grupo ng mga mananampalataya na ngayon ay malaki ang kinakaharap dito sa issue ng korupsyon, ano? So talagang nangyayari noon at nangyayari ngayon, mga kapatid. And they're acting with impunity. Yung kanilang galawan, parang walang kaparusahan ang pag-iisip talaga nila, no? Acting as if God does not know what they have done or what they're doing. Talagang niyurakan nila o nilapastangan nila ang Panginoon. Sabi nila, at kanilang sinabi, paanong malalaman ng Diyos? May kaalaman ba ang sa kataas-taasan? No? Tignan natin yung scandal ngayon, di ba? Lahat inareglo po nila, no? Sino nag-issue, labas ng budget? Sino gumawa ng project proposal? Sino nag-implement ng project kuno? Sino daw yung nag-audit or nag-inspect ng project? Sino ngayon na nag-release ng bayad? Dahil sakop nila yung proseso, talagang inayos nila, kinurap nila lahat,
Sabi nila, sino makakabuking sa atin? Lahat yan, sa atin yan. No? At ito pa ho ang talaga nakaka-insulto sa Panginoon. Ito palang mga tinatawag nating flood control project. Ang isa palang dahilan dyan kung bakit nakakalusot sa pag-uusisa ay dahil yung tinatawag na force majeure o sa ibang banggit, acts of God. Ginamit pa yung pangalan ng Panginoon. Ano? Pagka pala yung isang proyekto na yan ay dinaanan ng bagyo, sasabihin lang, nangawasak kasi acts of God eh. Force majeure. So, tapos na ang usapan. No? Wala na yan, tapos na yan. So, tuloy ang korupsyon. Paano malalaman ng Diyos? May kaalaman ba ang katastaasan? No? Ang lalakas ng loob po at walang kinakatakutan, ano? Matindi yung nangyayari noon at talagang karanasan, mali, nasa harapan natin ngayon. Narito, sabi sa verse 12, nagkaroon ngayon ng conclusion si Asaph. Narito ang mga ito ang masasama. Laging tiwasay, sa kayamanan ay sumasagana. Sa verse 12. Kaya sinabi niya sa verse 2, talagang montik talaga akong nalaglag sa kinuupuan ko, no? Halos nangatog yung tuhod ko sa nakita ko, no? Montik na nga akong masubsob sa talagang shocking, sabi ni Asaph. Ngayon, eto ngayon, no? Lalong lumalalim yung pagninilay ni Asaph. Verse 13 to 14. Sa walang kabuluhan ay pinapanatili kong malinis ang aking puso, at ang aking mga kamay ay kawalang sala ay hinuhugasan ko. Sapagkat buong araw ako ay pinahihirapan, at tuwing umaga ay napaparusahan. Sabi, parang sinasabi ni Asaph, ano bang saysay ng pagiging tagasunod ko sa iyo, Panginoon? No? Talagang ako alam kong sinisikap kong sumunod sa iyo, pero bakit ganito? Wala na ngang pagpapala, kapos na nga sa pagpapala, problema pa dumarating. No? Sapagkat buong araw ako ay pinahihirapan, at tuwing umaga ay napaparusahan. No? Grabe naman. Pinipilit ko na sumunod sa iyo, tapos wala nang blessing, problema pa ang dumarating. No? Kaya, siguro iniisip ni Asaph yung Deuteronomy 28. Sa Deuteronomy 28, verse 1 to 14, nangako doon ng Panginoon na kapag kayo ay hindi sasamba sa Diyos-Diyosan at kayo ay susunod sa aking 10 utos o kalooban, pagpapalain ko kayo. Nang sabi ni Yahweh, ang Diyos mismo nagsabi nun sa bayan ng Israel. Pero bakit kakaiba? Kabaliktaran, sabi ni Asaph. At tayo talaga ay nakakaramdam din ng ganito. Ngunit, pansinin natin, sa kalaliman ng pagmumuni-muni ni Asaph, meron siyang ganitong konsiderasyon sa verses 15 to 16. Kung aking sasabihin, ako'y magsasalita ng ganito, ako'y hindi magiging tapat sa saling lahi ng mga anak mo. Meaning, parang sinasabi niya, kung ibubulalas ko yung ganito ng sama ng loob ko at madilim kong pagninilay, naku, baka maraming matisod, no? Baka maraming backslide siguro kapag ganito na lang. Halimbawa, naka-microphone si Asaph na ganito, no? Kung sakaling nagtaas siya ng boses niya sa Panginoon na naka-microphone, imagine ninyo mangyayari. Maraming talagang malalaglag o matitisod sa pananampalataya. Kaya ang sabi niya, kahit na meron siyang ganitong pagdaramdam o kapaitan, pagtatanong sa Diyos, hindi niya sinabi out loud o sa karamihan dahil
hindi siya magiging tapat sa saling lahi o sa mga anak ng Panginoon o sa mga tao na makabahagi sa tipan ng Panginoon. Siguro, sa dunong na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, ay alam niya na hindi siya maintindihan at magiging open to misinterpretation that will lead to confusion, pagkadismaya, or pagtalikod sa pananampalataya. Tinutukoy din dito na meron tayong kalayaan or meron tayong safe space, sabi ng mga millennial, na magkaroon ng ganitong pananaw sa loobin sa Panginoon. Ano? Meron. Yun nga lang, dapat natin ding isipin kung ano ang posibleng maging epekto nito sa ating kapatid. Ano po? Ito na, kanina, nagsimula si Asaph sa napakalinaw at malinaw na basihan ng kanyang kaugnayan sa Panginoon. No? Tapos lumalim yung kanyang pagninilay, naging madilim. Ngayon po, parang mag-iiba na ang tono. No? Sa verses 16 to 17, ngunit ng aking isipin kung paano ito unawain, sa akin ay parang napakahirap gawin. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuwaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. No? So sa haba-haba ng kanyang pagninilay-nilay, lumalalim, nagiging madilim, tinutubuan siya ng inggit, ng sama ng loob sa Panginoon, no? Ng pagkayamot, pagkagalit. Talagang hirap na hirap niyang dalahin yung kanyang nakikita at naobserbahan. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuwaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Itong santuwaryo ng Diyos ay masasabi natin na representative ng, kung tawagin natin, yung mga means of grace o kaparaan ng biyaya ng Panginoon. No? At sa particular na binabanggit natin, ito yung worship. No? Nagkaroon ng linaw kay Asaph ang lahat ng kanyang pinagdaraanan, ang mga bagay noong siya ay, sabihin natin, nagkaroon siya ng access sa means of grace or ginamit niya ang means of grace. Ito yung sa context ng worship. At alam natin sa konteksto ng worship, at dahil si Asaph ay worship leader, binabasa doon yung salita ng Panginoon, itinataas doon ang kaluwalhatian ng Panginoon, no? Kasama niya ang kanyang mga kababayan at ka-Israel o kasama sa katipan ng Panginoon. Kaya, imagine, doon nagkaroon ng kalinawan sa pag-iisip at ng kalooban si Asaph. Anong ibig sabihin nito? Kung sakali tayo, mga kapatid, ay tinutubuan ng madidilim o kahit na mapait na mga kaisipan o kalooban laban sa ating Panginoon, huwag kayong lalabas sa kaparaanan ng biyaya ng Panginoon. No? In this case, sanctuary or corporate life. No? Pag nangyari sa inyo yun, tapos hindi na nga kayo magbabasa ng salita ng Panginoon, wala na nga kayo sa circle of fellowship, tapos ang babasahin nyo pa, mga self-help, YouTube, Reels, na wala sa Panginoon. Eh, ano na lang mangyayari sa inyo? O sa atin, no? Kaya ito ay napaka mainam na insight na binibigay sa atin ni Asaph, no? Yung pagka-dismaya or yung sa ibang banggit ay disorientation or nawawalan tayo ng giya. Nangyayari po talaga sa atin yan, lalo na sa mga panahon ng siguro po ay
kawalan ng or kamatayan siguro ng ating mahal sa buhay, matinding hamon sa buhay, siguro sa paraan ng pagkakasakit o anumang hamon na mabigat na ating dinadala. No? Talagang nangyayari po sa atin yan. Gayunpaman, sa biyaya ng Panginoon, kung ating susundin ang mga tagubili ni Asaph o ang karanasan ni Asaph, makikita natin na daraan din tayo o dadating tayo doon sa panahon ng reorientation. Kanina, disorientation. Ngayon ay reorientation. Magkakaroon tayo ng mas mainam na pananaw, pangunawa, at consequently, maiayoy natin ating pananaw o buhay sa kalooban ng Panginoon. No? Ano ngayon yung reorientation? No? Kanina sabi natin, lumalalim, nagiging madilim yung pagmumuni-muni ni Asaph hanggang sa hindi niya nakayanin sa biyaya ng Panginoon. Sabi niya, hanggat sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Nagkaroon ng breakthrough or ng talagang nangusap sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng mga means of grace. Sabi niya sa verse 18 to 20, tunay na madulas na dako, sila'y iyong ilalagay, iyong ibabagsak sila sa kapahamakan, gaya na lamang ng pagkawasak nila sa isang iglap, tinangay ng lubusan ng mga sindak. Sila'y gaya ng panaginip. Kapag nagising ang isang tao, ang kanilang larawan ay hinamak mo. So, ngunit bago yan, no? Yung tinatawag nating, babalikan natin yung sinabi ni Asaph na naunawaan ko, no? Nung ako'y pumasok sa sanktuaryo. So, si Asaph po ay nakita niya ang mga bagay-bagay sa punto de vista ng ating Panginoon. At nakalaya siya doon sa kanyang makitid at makasarili at makasalanang pananaw o pagtansya. Sa madalit sabi, nakita niya yung Panginoon, yung kalooban ng Panginoon, ang katangian ng Panginoon sa gitna ng kanyang pinagdaraanan. Pansinin natin, nagkaroon siya talaga ng matinding effort para maintindihan yung kanyang sitwasyon. No? Kumbaga sa atin ay hindi sapat na talaga tayong nag-a-attend lang. No? Parang sabi ni Asaph na nag-effort talaga, effort ako maintindihan ng lahat. No? So, having said that, yung effort po ay, it seems to us na hindi lang sapat yung tayo ay maganda at tama po na tayo ay sumisipot tuwing linggo. No? Nagpapakita, merong fellowship, merong kasama po tayo sa worship, nakikita natin ng bawat isa, nakakapagpanalanginan. Pero tandaan natin na kailangan talaga na sabi ni Tate, you also need to think and seek knowledge. Strenuous reflection and seeking knowledge. No? So, ito yung karanasan ni Asaph na pinapakita sa atin na meron talagang effort, no? Merong efforts on our side para intindihin, unawain ang ating mga kalagayan sa ilalim o sa liwanag ng mga paraang biyaya ng ating Panginoon. Balikan natin, sabi niya, tunay na sa madudulas na dako sila'y iyong ilalagay, iyong ibabagsak sila sa kapahamakan. Gaya na lamang ng pagkawasak nila sa isang iglap, tinangay na lubusan ng mga sindak. Sila'y gaya ng panaginip kapag nagising ang isang tao, sa pagkagising ang kanilang larawan ay hinamak mo. Sigurado, sabi ni Asaph, pinakita sa kanya ng Panginoon
Bagamat ganyan na nangyayari, sabi sa kanya ng Panginoon, siguradong sila ay merong huling hantungan. No? At sabi rito, pagkawasak. No? At higit pa, yung kanilang pagkawasak, literal na talagang burado. Parang yung panaginip nga, no? Parang yung nanaginip ka ng masama, na pagkagising mo, ay, nanaginip ako ng masama. Ayoko na maalala. No? No? Parang dinidismiss mo sa isip mo yung napaginipan mong hindi maganda. Literal na ganon yung mga taong masasama na namamayagpag sa panahon ni Asap. Ganon ang pagsasalarawan na ipinakita sa kanya ng Panginoon. Kung titignan talaga natin sa ating makasalanang puso na may inggit, para talagang silang hindi matitinag, ano? At parang tila tingin tuloy natin, para saan pa yung pagsunod ko sa Panginoon kung sila pala itong pinagpapala at ako'y hindi. No? Ngayon, nakita ni Asap sa biyaya ng Panginoon na yung nakita niyang kapangyarihan, karangyaan, impluwensya ng masasama ay may katapusan. Parang masamang panaginip, biglaan at napakaikli. Ang ikalawa pang reorientation na nakita or pinakita ng Panginoon kay Asap ay makikita sa verses 21 to 22. Nakita niya rin kung ano talaga yung sarili niya sa harap ng Panginoon. Nang ang aking kaluluwa ay nagdamdam, nang ang kalooban ko'y nasaktan, ako'y naging hangal at mangmang, ako'y naging gaya ng hayop sa harapan mo. Siguro ang tinutukan niya ritong hayop kundi ho yung kabayo o kaya yung baka na ayaw magpatali, no? Na parang hinihila o kaya ay nagwawala, no? Dahil nagpupumiglas talaga yung isip niya, hindi niya makita yung logic eh. Sunod ako ng sunod sa iyo, Panginoon. Wala nang ang blessing, problema pa, samantalang yung mga masasama, ang sasaya, ang tataba, walang problema sa mundo, etc. No? At nalaman ni Asap na ang mga bagay na ito, ang puno, ay problema sa puso. No? Kalagayan sa puso. Una sa lahat, malayo ang puso ng mga masasama sa Panginoon. Pangalawa, yung puso niya rin ay naging malayo sa Panginoon dahil tinubuan siya ng inggit, ng pait. No? Pansinin natin, yung salitang puso ay halos anim na beses na banggit sa Psalm 73. At nangangahulugan na ito talaga yung dapat na maitama sa Panginoon. Sabi ng isang komentaryo, the greatest strength of the wicked is their power to stir up envy and discontent in the hearts of the faithful to God. Consequently, questions God's leading with the wicked and us unbelievers. No? Napakarupok ng ating kalooban talaga sa ganitong mga kalagayan. Kaya si Asap nga, worship leader, nahulog sa ganito. No? Tayo pa. No? Nasabi niya, ako'y naging hangal at mangmang, ako'y gaya ng hayop sa harapan mo. So kinilala niya ang punot dulo na ang puso niya ay hindi tama sa Panginoon. Verses 23 to 28, ito naman po yung reorientation o yung pagtutuwid ng kanyang pananaw sa presensya ng Panginoon. Kanina, nalaman niya o nagkaroon ng orientation o realization sa totoong mangyayari sa buhay ng mga masasama sa kabila ng kanilang pamamayagpag na hahantong sa kanilang pagkasira. Sa pangalawang realization, nakita niya ang tunay na problema ay ang kanyang puso.
At ito naman ngayon, nakita niya, na-realize niya kung ano ang kanyang kalagayan bilang kabahagi ng tipan ng Panginoon. Verses 23 to 28, Gayunman, ako'y kasama mong palagian. Inaalalayan mo ang aking kanang kamay. Sa iyong payo, ako'y iyong pinatutubayan, at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Anong meron ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Ang aking laman at ang aking puso ay mga ari manghina, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Sapagkat narito, malilipol silang malayo sa iyo, ang lahat na hindi tapat sa iyo ay winakasan mo. Ngunit, para sa akin, ang pagiging malapit sa Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoon upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. No? Sa gitna ho ng kanyang pinagdaanan ng inggit at pait, sa biyaya ng Panginoon ay nakita niya, oo nga, ano ba talaga ang kaugnayan ko sa iyo? No? Sabi niya sa verse 23 and 28, I am always with you. Sa 28, ngunit para sa akin, ang pagiging malapit sa Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong aking kanlungan ng Panginoon Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong ginagawa. The counsel, the purpose, and guidance of God is now in control. Kaya napalaya din si Asaph sa kanyang inggit, pagkaselos, at sama ng loob sa Panginoon. Knowledge of God. Counsel, sabi rito, yung payo. Gaya nung sa verse 16, meron talagang active pursuit of God or knowledge of God, no? Hindi ito yung introspection lang, no? Hindi ito yung pagsasapantaha lang, hindi ito yung nagmumukmuk lang tayo, tapos sinusubok nating unawain ang lahat sa ating pansariling pananaw na limitado, baluktot, at madilim. Kaya hindi po yun ang tama. Sa halip ay tignan natin sa punto de vista ng sa ating kaugnayan sa Diyos bilang ating Diyos na katipan. Nakita natin sa verse 25 ay nawalay din, napalaya din si Asaph sa pananaw ng kasariling kakayanan o self-sufficiency. At napalaya din siya dun sa maling kaisipan ng kasaganaan, no? Na kanyang kiniinggitan. Sa verse 25. Anong meron ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang inaasahan sa lupa. At papunta sa verse 27, nakita natin na pinatunayan or God has affirmed He, being the sovereign Lord who makes the rules, will enforce them, and He is also the one whom Asaph looked up to, who will reward the faithful and righteous. No? Sinigurado at binigyan ng kasiguruhan ng Diyos si Asaph na ang hustisya ay matatamo niya. Hustisya laban sa mga makasarili, rebelde, o sa maikling banggit, wicked, or masasama sa ating binabasa. Sinabi ba rito ng Panginoon kung ano yung time horizon? Sabi, hindi niya naman sinabi kay Asaph na sa makalawa or after 102 days or thereabouts, no? Pero ay may kasiguruhan po ng hustisya. No?
Maaring hindi na makita ni Asap yung hustisya, pero siguradong may darating na hustisya. Kaya mga kapatid, itong ating sitwasyon na sinasabi natin at talaga namang totoong napakabagal ng hustisya, ay may darating, no? May darating, at ang matindi nito, Diyos mismo ang maglalatay. No? Sa verse 26, inamin din ni Asap ang kanyang kahinaan sa pananampalataya at ang kanyang propensity o yung kabuktutan niya sa pagkakasala, pagkaraan niyang pagdaanan, ang madilim niyang pagninilay. Sa contrast or sa kabilang banda, sabi niya rito, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. No? Hindi niya sinabing na-solve ko yung sagot. No? Nakita ko yung philosophical na sagot dito. Ganito ang mangyayari sa kanila. No? Hindi po galing sa kanyang sariling isip o puso ang liwanag, kung hindi, labas po sa kanya. No? At iyon ay nanggaling walang iba kundi sa Panginoon. He did not strengthen himself. He did not renew his heart. He did not build on his stability, but on the actual experience of the living God who revealed himself to him, who will satisfy him at the present and the coming age. Kaya muli, binabalalaan ang mga tao ng Diyos na nalulong sa pamumuhay o sa pananaw ng mga masasama. Sa verse 27, no? They will perish, they will be destroyed by the God who is our judge. Kaya kung paano nagsimula si Asap sa malinaw at positibong pananaw niya sa kanyang relasyon, sa pagkakaunawa niya ng kanyang kaugnayan sa Diyos, ganun niya rin winakasan. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit sa Diyos ay aking kabutihan. Ginawa kong kanlungan ng Panginoon upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. No? So bilang paglalapat, ang karanasan po ni Asap ay hindi pangkaraniwan. Lahat po tayo ay siguro nagdaan o dumadaan sa ganitong pagsubok. No? May pait sa ating puso, may pagtatanong, may pagkainggit. Bakit nagkakaganito? No? Bakit may ganito? Baliktad, no? Instead na, akala ko ba pag naging Christian ako, okay na sana? Or okay na? No? Particular yung mga bagay na material or stature or posisyon sa syudad or kalusugan. No? Kaya dapat maging sensitibo tayo at alam natin yung ating mga kabuktutan sa mga ganitong pagkakasala. No? Nagkasala ba si Asap? Opo. No? At kung meron tayong ganito sa ating kalooban at puso, malinaw na sa karanasan ni Asap, ito rin ay pagkakasala. Tayo rin ay maaaring magkakasala ng ganito. Sa kabila ng ganyan, malinaw po sa karanasan ni Asap na available or available ang tugon ng Panginoon. No? Nanalangin siya, nagsubikap siya, talaga nag-wrestle siya sa tanong niya hanggang siya tinugunan ng Panginoon. No? Sa ating nabasa, sa kaparaanan ng biyaya ng Panginoon, no? Yung kanina sa sanctuaryo. Kaya ang Panginoon po ay hindi nanliliit sa ating mga tanong. No? Hindi ho siya iiwas, no? Hindi ho siya manliliit, hindi ho siya mawawala sa gitna ng mabigat nating pagtatanong. Sa kaso o sa pinagdaanan ni Asap,
Pinapakita nito na kailangan natin yung active search for truth and meaning through contemplation on the character of God through the means of grace. No? Kaya kanina, binabalalaan natin kung meron tayong pinagdadaanan, huwag tayong magiging isolationist at masama doon, wala ka nang means of grace, basura pa yung iyong i-ingest, no? Sabi po ng mga scholars, itong book 3 ng Book of Psalm ay nagsisimula ng Psalm 73 to 89. At yung book 3 na yan, ang tema po niyan, distraction. No? Yung tema ng book 3 na yan, sabi ng mga scholar, ay ipinakita diyan yung mga awit sa panahon na ang Israel ay nasa ilalim ng banta ng pagsakop ng Babylonia hanggang sila ay sinakop. Parang merong may paunang ini-imply si Asaph na may nakikinita siya na darating ang panahon na talagang gugupuin ang Israel at mawawasak ang lahat ng nakikita niya mismo, pati yung templo. No? Kaya parang tinuturuan din tayo ng Psalm 73 na i-reconsidera yung ating relasyon sa mga material na bagay. Nakita kasi talaga siguro ni Asaph, no, dahil siya yung sumulat ng destruction chapter or section ng Book of Psalm, ang lahat ng ito pala'y magugunaw at mawawasak. No? So sa sarili niyang kalooban, parang sinasabi niya sa atin, kailangan natin talagang itama yung ating relasyon sa mga bagay na material o physical. Dahil tayo ay haharap sa pagkawasak sa iba't ibang kaparaanan, no? Nagdaan ng lindol, nagdaan ng bagyo, no? Maraming kaparaanan. Kaya pwede ba nating sabihin, kagaya ng sinabi ni Asaph, "Whom have I in heaven but you? I desire you more than anything on earth. My health may fail, my spirit grow weak, but God remains the strength of my heart. He is mine forever. But as for me, how good it is to be near God. I have made the sovereign Lord my shelter, and I will tell everyone about the wonderful things you do." Ayun po yung English version sa New Living Translation. No, kaya, sa providensya ng Panginoon, sa mga magagandang lugar na nakita ko, iniisip ko po na, wow, ang ganda. Pero may maganda pa rito darating. No? Sigurado ko may maganda pa rito. No? Ang hindi ko malimutang lugar na napuntahan ko, yung Island of Hawaii. Talagang sa paningin ko, paraiso yung Hawaii. Ang ganda talaga. Pero sabi ko, may mas maganda pa rito sigurado. No? May mas maganda pa rito na darating pagdating ng Panginoon. Kaya sa ating paligid, no, nakikita natin kaguluhan, kawalan ng kaayusan. Pwede rin nating sabihin, may katapusan din ito. No? Hindi itong pangmatagalan. No? Pagdating ng Panginoon, lahat ng mga bagay nito'y mawawala rin. Ika-4, sana po ay matutunan natin ang karanasan ni Asaph na nanangan sa kanyang malalim na kaugnayan sa Panginoon. Knowledge of God, counsel of God, and most importantly, he being part of God's covenant with the assurance, a measure of His love and care over us, not on the material things we possess or not. Ikalima, kung si Asaph noon ay meron na siya nakikinita na covenant, na siya mismo ay alam niyang kabahagi siya, ay mas mapalad po tayo mga kapatid, no? Dahil naganap na, no, yung new covenant, no? At tayo ay kabahagi nun. Sa Efeso 1, Efeso 1, bahaging 3 hanggang 4, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo,
na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo ay maging banal at walang dungis sa harap niya sa pag-ibig. Sa Philippians 1:29, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang nananampalataya sa Kanya, kundi ang pagtitiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ay gayon din ang pakikipaglaban ninyo nakita sa akin at ngayon nababalitaan ninyo tungkol sa akin. So bahagi talaga mga kapatid ng ating pakikiisa kay Kristo ang pagtitiis. Ano po? Kaya sabi natin kanina, no? Itong present material world ay talagang mawawala ito sa kung ikukumpara natin ang karangyaan sa bagong langit at lupa. No? Sabi sa Pahayag 21 o Revelations 21, at narinig ko ang malakas na tinig mula sa trono na nagsabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay maninirahang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ang makakasama nila, siya ay magiging Diyos nila. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni hindi rin magkakaroon ng pagkadalamhati o pagtangis man o ng kirot man sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. No? Pangpito, we should never doubt God's providential care while we are waiting for our final salvation. No? Ang pamosong bahagi ng salita ng Panginoon ay yung Matthew chapter 6, di ba? No? Na ikinukumpara tayo sa mga ibon sa himpapawid na nabubuhay kahit wala nag-aalaga, o sa mga halaman sa parang na flourishing, na itong mga bagay na ito kung tutuusin, bagamat sila ay likha ng Panginoon, ngunit yung relasyon o pakikinig ng Panginoon ay walang maikukumpara sa kagaya ng mga tao, lalo tigit sa mga taong kanyang kinahabagan. Kaya sabi sa Matthew 26:28, bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin niyo ang mga lirio sa parang kung paano sila lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. At pang-8, ito po, justice will surely come over the wicked, for their contempt of the Lord and the love of themselves. Our justice system may be broken, but it is the Lord who will exact vengeance. Sa Proverbs 24:19, huwag kang mayamot dahil sa mga gumagawa ng kasamaan, at ang masamang tao ay huwag mong kainggitan, sapagkat ang masamang tao ay walang bukas na haharapin, at ang ilawan ng masama ay papatayin. Anak ko, sa Panginoon at sa hari ay matakot ka, at sa pagbago-bago ay huwag kang makisama, sapagkat biglang dumarating mula sa kanila ang kapahamakan at ang pagkawasak na nagmumula sa kanila. Sino ang nakakaalam? Kung narinig niyo na po yung napanood niyo na yung The American Gospel, sana po ay panoorin niyo yan. Available po yan sa YouTube. Parang 2 oras, Mahigit. Maikli lang kung tutuusin.
Sana po ay bigyan nyo ng pansin yung documentary na yun sapagkat ito po yung mga bagay na talagang dapat nating maintindihan kung paano ang salita o ang ebanghelyo ng Panginoon ay kinurap or binaluktot, no? At ito yung mga bagay na actually na nilalabanan ni Asaph. Ang gospel ay tungkol sa natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ito doon sa success na meron tayo or maari nating matamo. No? Yun yung sa American gospel, yung prosperity gospel. At ang gospel o ang ebanghelyo ng Panginoon ay tungkol sa spiritual renewal. Kapatawaran ng kasalanan, pakikipagkasundo sa Panginoon, buhay sa ilalim ng impluensya ng Espiritu, pag-aasam sa buhay na magpakilan at pagbabalik ng Panginoon, at hindi po sa material na bagay. No? At alam natin ang gospel ng Panginoon ay gospel ng mga nagdarahop o dumadaan ng paghihirap sa buhay. At hindi po pagtakas. No? Kahit ang Panginoong Jesus mismo, sabi niya nga, mabuti pa nga yung ibon, may pugat, sa yung mga aso sa gubat, may butas. Ako nga, wala kahit isang, unan no? Suffering is normal in the Christian life. At yung suffering na yun talaga, yun yung pumapanday sa ating pagka-Kristyano at pananampalataya. Samantala, doon sa prosperity gospel, pag may sakit ka, pag baong ka sa utang, hindi ka pinagpapala ng Panginoon. Or mahina ang pananampalataya mo. No? Talagang baluktot na po. At higit sa lahat, ang gospel ng Panginoon ay ang kaluwalhatian niya. Ang kahabagan ng Panginoon sa atin, ang paglalapat ng hustisya ng Panginoon sa atin, sa natapos na gawa ni Kristo, ang kabanalan ng Diyos. Samantalang yung prosperity gospel naman ay paano mo pauunlarin or paano mo i-improvise ang iyong sarili. No? At sa dulo, sino ba talaga ang blessed? Sino ba talaga ang pinagpala? At ang may sagot dyan ay wala nang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano yung sinabi niya sa Matthew 5? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Doon sa mga tao na nakaintindi na sila ay aba, mahina, walang magagawa sa kanilang sarili, kung hindi sa kahabagan lamang ng Panginoon umaasa, sa kanilang pag-iral, sa kanilang physical na pag-iral, at higit sa lahat sa kanilang pag-iral bilang mga spiritual beings. No? Kaya, gusto mong maging blessed, gaya ng karanasan ni Asaph, or gaya ng sinabi ng Panginoon, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami ay una sa lahat nagpapahayag ng aming pagsisisi sa mga panahon na kami ay tinubuan ng inggit, kapaitan sa aming mga puso, mga pagtatanong sa aming kalooban, pagdududa sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ama, kagaya ni Asaph, kami ay may ganyang kahinaan at pagkakasala sa iyo. Ama, hangarin namin na malaman namin, maunawaan pa namin, kagaya ng pinahayag mo kay Asaph, kung sino ka. Ikaw, Diyos na aming katipan. Ikaw
ang Diyos na una sa lahat ang nagligtas sa aming mga buhay, sa aming mga kaluluwa. At sa iyong kamay ay pwede naming ipagkatiwala ang aming buong sarili. Tulungan mo kami, Ama, na sa araw-araw ay maranasan namin ang pagiging dukha sa aming mga espiritu, na sa iyo lamang nananampalataya, na sa iyo lamang nananangan sa lahat ng bagay ng aming pinagdaranasan. Ama, salamat din dahil merong hustisya na paparating. Bagamat hindi namin ito abot kamay, gayunpaman, ikaw ay tapat, kaya sa iyo lamang kami umaasa ng hustisya sa aming bayan. At Ama, nawa kahabagan mo ang aming mga mahal sa buhay na sila ay hindi lapatan ng iyong kaparusahan, sapagkat marahil sila ay lugmok sa material na bagay at hindi nila alintana ang tunay na yaman na dapat meron ng isang tao. At iyan ang nasa ilalim ng iyong kahabagan at pagpapala. Nawa sila ay tanglawan ng iyong biyaya na magpaliwanag sa kanilang mga kalooban na ang tunay na yaman ay ang maging dukha sa harapan mo. At magmakaawa sa iyong kahabagan. Kaya, Ama, pagpalain mo ang aming mga mahal sa buhay na marahil ay wala pa sa ganitong pagkakakilala sa kanilang mga sarili. Panginoon, ingatan mo aming mga puso na hindi kami mainggit, na hindi kami maging tubuan ng pagduruda o kapaitan sa aming mga puso sa kabila ng aming pinagdadaanan. Ingatan mo aming mga kalooban, Panginoon, at gamitin mo ang aming church, ang lahat ng kaparaan ng iyong biyaya upang kami ay itaguyod sa pananampalataya, paglilingkod sa iyo na may kagalakan sa aming mga puso at tamang pananaw sa mga pangyayari sa aming kapaligiran, kagaya ng iyong lingkod na si Asap. Sa lahat ng ito, Ama, iyong kapurihan ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen.